Nagsisimula ang eksena habang nag-ensayo sina Reyes at Sila at matapos pabagsakin ni Reyes si Sila, tinanong niya ito kung ano ang problema at sinabing kailangan niyang magpursigi pa, subalit nagalit si Sila at sinabing imposible ang ipinapagawa nito sa kanya at sinagot siya ni Reyes na tinuruan naman daw niya ito dati, di ba? Tumugon si Sila, sinasabing iyon ba ang tawag niyang pagtuturo? At naalala na nga ni Sila noong tinanong niya si Reyes noon kung sorcery ba ang ginamit niya at agad tinanggihan ni Reyes iyon, sinasabing hindi iyon sorcery. Ipinaliwanag ni Reyes na wala siyang kakayahang mahika, kaya't imposible para sa kanya ang gumamit ng magic. Subalit tinanong siya ni Sila kung paano niya nagagawa ang mga kakaibang bagay na yon kahit wala siyang magic. At habang nagsisimula palang sumagot si Reyes, biglang dumating ang isang bagong karakter, kaibigan ng dalawang sorcerer kanina. At inakusahan si Reyes na sinaktan ang kanyang mga tauhan, at makikita si Lisa na babahala. Tinanong si Reyes kung ano ang gagawin nila dahil mas marami na ang mga kalaban. Umiti si Reyes at sinabi niyang may ideya siya, gagamitin ang mga kalaban upang ipakita sa kanya at ituring ito bilang pagsasanay na ikinagulat ni Lisa, subalit agad na insulto ang bagong kalaban at sinabing wala namang halaga si Reyes bilang isang swordsman bago siya agad umatake. At makikitang kalma namang tinuturuan pa din ni Reyes si Lisa, sinimulan niyang ipaliwanag ang konsepto ng release sa swordsmanship. Sinabi niyang ituon lamang nito ang kamalayan sa tiyan na parang handa siyang sumigaw. At kapag naramdaman na ang malamig na sensasyon tulad ng malinaw na tubig at pinaikot ito sa buong katawan, magiging mas matatag ang balat at tataas ang lakas ng katawan. At kapag itinuon ang damdaming ito sa espada, maaari itong maging talim na kayang putulin kahit ang mahika, at makikitang nagulat ang kanilang kalaban sa ginawa ni Reyes at agad na tumakbo palayo. Agad naman sinabi ni Reyes kay Sila na ganoon lang ang buong proseso, subalit, tanong ni Sila, medyo nakayuko, kung sa tingin ba ni Reyes ay matutunan niya yon. Ngumiti si Reyes at sinabing ang unang hakbang ay dapat maramdaman ang pakiramdam na yon, at nangakong gagawin ang lahat upang turuan siya, dahil magkaibigan sila, at tahimik namang napapaisip ni Sila ang konsepto ng pagiging magkaibigan, at biglang may naisip si Reyes at binanggit ito, at agad naman itong tinanong ni Sila. Agad tinanong ni Reyes si Sila tungkol sa kanyang ninuno na binabangit kanina ng mga sorcerer na isang swordmaster, subalit nahihiya si Sila at sinabing iyon ay isang bagay na pero agad hinikayat ni Reyes na sabihin ito sa kanya dahil gusto talaga niyang itong malaman. Ipinaliwanag din naman ni Sila na ang huling swordmaster ay miyembro ng pamilyang Garnet. Natalo siya ng isang sorcerer at naging simbolo ng pagbagsak ng swordsmanship, nagdulot ng dungis sa dangal ng lahat ng swordsmen. Dahil dito, nagsimula ng hamakin at kutyain ng mga sorcerer ang lahat ng swordsmen. Sinubukan ni Sila na lumaban, ngunit laban sa mga sorcerer, walang bisa ang swordsmanship. Ibinahagi din ni Sila ang kanyang pagkadismaya, nagtatanong kung bakit kailangang magdusa ng ganito ang mga swordsmen. At sa kasalukuyan, umiiyak si Sila at sinabing kung naging mas malakas lang sana ang pamilyang Garnet at ang swordmaster, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Kaya kailangan niyang maging mas malakas. At habang pinapanood naman si Sila, iniisip ni Reyes kung bakit patuloy pa ring ipinapasa ang titulong swordmaster, ngunit ang swordsmanship ay unti-unting bumagsak na. Nagtatanong siya kung ano ang posibleng dahilan, at biglang lumitaw naman si Alicia sa eksena at nagtanong kung tamang oras bang makisali, umaasang hindi niya sila naistorbo. Agad nagulat si Sila nang makita si Alicia at tinanong kung bakit siya naroon. Ngumiti si Alicia at nagtanong kung naghihinala ba si Sila sa kanya, at agad sinagot siya ni Sila na nagtatanong kung bakit mag-aabala ang isang tao sa posisyon ni Alicia sa swordsmanship department. Subalit sinabi ni Alicia na interesado siya sa mga lihim ng swordsmanship ni Reyes, kaya dumating siya upang makita ito mismo. Habang hawak ang kamay ni Reyes, nagulat si Lisa at tinanong kung ano ang ginagawa ni Alicia. Ngumiti si Alicia at ipinaliwanag na dahil ito ang unang beses na nakilala niya ang isang swordsman na natalo ang isang sorcerer. At agad sinigawan ni Lisa si Reyes, sinasabing nandyan si Alicia para matutunan ang mga sikreto niya. Subalit sinabi ni Reyes na ayos lang na ipakita kay Alicia dahil hindi naman siya isang swordsman kaya hindi niya magagamit ang mga papakita nito. Sumang-ayon si Alicia pero ipinaalam kay Sila na nauunawaan niya rin ang pag-aalala nito. At sa pagkabigla nagtaka si Sila kung paano alam ni Alicia ang kanyang pangalan. Sinabi ni Alicia na alam niya talaga ito at inimbitahan sila nito sa kanyang mansyon. Agad tinanong ni Sila kung bakit sila pupunta roon at ngumiti si Alicia at sinabing magandang pagkakataon ito para mas makilala nila siya. At pagkatapos makikita ang pagdating nila sa mansyon ni Alicia. At nagulat si Sila at tinanong kung ano ang lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Alicia na ito ang kanyang pribadong pasilidad para sa pagsasanay at tinanong kung may problema ba. Agad sinabi ni Sila na hindi pa rin kasi siya nagtitiwala sa isang tao mula sa sorcery department at inakusahan si Alicia na minamaliit sila. Ngumiti si Alicia at sinabing parang nagiging paranoid lang si Sila. At ipinaliwanag na ang dahilan ng ganoong pagtingin sa kanila ay dahil wala silang kapangyarihan at bahagyang nagulat si Sila. Napagtanto niyang hindi niya ito matutulan, subalit agad ding sinabi ni Alicia na hindi niya intensyon ang maging masama at hindi niya minamaliit ang mga nasa swordsmanship department. Ipinaliwanag niya na may matagal ng koneksyon ang pamilyang Soldeon sa mga swordsmen,
kaya't inanyayahan niya sina Reyes at Sila sa kanyang mansyon upang ipakita ito. Napansin din ni Alicia na nakatingin lang ng mabuti sa kanya si Reyes, kaya sinabi niyang pangatlo siya sa akademya sa rank. Tinanong niya kung tatanggapin ba ni Reyes ang isang pagkakataon upang subukan ang kanyang kakayahan. Agad ngumiti si Reyes at sinabing tatanggapin niya talaga ang hamon. Subalit agad tinanong ni Sila si Alicia kung ano ang dahilan ng laban at bakit kailangan pang labanan ni Reyes si Alicia. Sumeryoso si Alicia at sinabing malalaman niya rin ito sa tamang oras. Habang nasa gitna na nga sina Reyes at Alicia, sinabi ni Alicia na nasasabik talaga siyang maranasan ang swordsmanship ni Reyes ng personal. Umiti rin si Reyes at tinanong kung kailan sila magsisimula. At agad naman sinabi ni Alicia na maaari silang magsimula kahit kailan niya gustuhin. At agad sinimulang tumakbo si Reyes papunta kay Alicia. Ngunit biglang lumitaw ang isang espada sa harap ng kanyang mukha. Ngunit nagawa ni Reyes na iwasan ito sa tamang oras. Napangiti si Alicia at pinuri ang bilis ng reaksyon ni Reyes at habang makikitang nagulat din si Sila sa nakita, napagtanto ni Reyes na yon ang uri ng sorcery ni Alicia. At ipinaliwanag na nga ni Alicia na ang sorcery na ito ay ipinasa sa kanya ng kanyang pamilya at tinawag itong sword creation sorcery. At naiintindihan na ngayon ni Reyes kung bakit hindi minamaliit ni Alicia ang mga swordsmen. Ngumiti lang si Alicia at hinamon si Reyes kung paano siya lalaban sa kanyang mga espada. Nagtataka kung paano niya ito haharapin. Umpisa ang eksena habang patuloy na iniiwasan ni Reyes ang mga espada ni Alicia. Habang ipinaliwanag ni Alicia na ang sword creation sorcery ay uri ng mahika na nagbibigay kakayahan upang lumikha ng mga espada. Ginamit ito ng kanyang mga ninuno upang suportahan ang mga swordsmen sa labanan noon. Sinabi rin niya na dahil gumagamit siya ng espada, hindi niya minamaliit ang halaga ng mga swordsmen, ngunit aminado siyang maraming swordsmen ngayon ang mahihina na ikinalungkot ni Sila. Sinabi rin ni Alicia na hindi pa siya lubos na kumbinsido sa kakayahan ni Reyes at hinamon siya na patunayan ang kanyang lakas. Kaya agad sumeryoso si Reyes, sinasabing sigurado siya na magagawa niya yon. Ngumiti si Reyes at sinabing ipapakita na niya kay Alicia ang kanyang swordsmanship. At biglang nagliwanag si Reyes na ikinagulat ni Alicia at Sila. At biglang sinabi ni Reyes ang salitang accelerate at agad siyang lumitaw sa harap ni Alicia. Gulat na napansin ni Alicia ang bilis ni Reyes at sinubukang tipunin ang kanyang mga espada upang ipagtanggol ang sarili, ngunit nabasag lahat ni Reyes ang kanyang mga espada. Naisip ni Alicia na nakakagulat ang lakas ng mga braso ni Reyes at hindi makapaniwala na ganun kalakas ang kanyang atake. Napagtanto niyang kakaiba ang swordsmanship ni Reyes kumpara sa inaasahan niya. At habang abala si Alicia sa pagkamangha kay Reyes, agad na kumilos si Reyes at muling lumitaw sa harapan niya. Nagawa ni Alicia na salagin ang atake ni Reyes at mumiti. At habang nagulat si Sila sa pagsalag ni Alicia, sinabi ni Alicia na inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang espada. At biglang sumeryoso si Alicia at biniro si Reyes na hindi siya dapat lumalapit ng ganoon sa isang babaeng kakikilala lang niya. At biglang maraming espada ang lumitaw mula sa lupa upang umatake kay Reyes, ngunit makikitang nagawa niyang iwasan ang lahat ng ito. At makikita na nagulat si Alicia na naiwasan ni Reyes ang kanyang mga espada. Habang iniisip naman ni Reyes na hindi lamang nasabayan ni Alicia ang kanyang bilis, kundi na-block pa ang kanyang espada at napasunod siya sa saklaw ng atake nito. Napagtanto niyang kakaiba ang kakayahan ni Alicia kumpara sa ibang sorcerers at na baka masalag muli ang kanyang atake kung hindi siya mag-adjust. At habang naghahanda naman muli si Alicia para sa susunod na pag-atake, at ipinahayag niya ang gulat na nakaiwas si Reyes mula sa ganoong posisyon. Sumagot si Reyes ng may kumpiyansa na alam din naman nito na nagsisimula pa lang sila. Ngumiti si Alicia na nabik na sinabing inaabangan niya talaga ang mga susunod na plano ni Reyes para sa kanya. At sineryoso ni Reyes at sinabing matutugunan niya ang mga inaasahan ni Alicia, pero iyon ay kung makikita niya ang kanyang pag-atake na agad lalong ikinatuwa ni Alicia. At biglang kumilos na nga si Reyes ng mas mabilis. Nagulat si Alicia sa bilis ni Reyes na pagtantong mas mabilis ito kaysa kanina, pero inisip niyang bilis lang ang kalakasan ni Reyes at paulit-ulit ang direksyon ng kanyang pag-atake, kaya madali niya itong mabablock sa ganitong galaw. Subalit, nagulat si Alicia nang makita niyang isa sa mga espada niya ang kanya ring naharang. At biglang lumitaw si Reyes sa gilid ni Alicia at nakatutok na ang espada sa kanyang leg habang sinasabi nito na hiniram muna niya ang kanyang espada. Sa isip ni Alicia, napagtanto niya na ginamit ni Reyes ang espada niya bilang panlilinlang at umikot ito sa kanyang blind spot. Ngumiti si Alicia, tinaas ang kamay at sumuko sa laban. At habang tumawa si Alicia, hindi makapaniwalang napilitan siyang sumuko ng ganun-ganun lang bilang pangatlo sa rank ng hierarkiya. Subalit matapos talunin si Alicia, sinabi ni Reyes na medyo nainsulto siya dahil hindi ginamit ni Alicia ang buong lakas nito sa laban. Ngumiti lamang si Alicia at sinabing kung nais makita talaga ni Reyes ang kanyang buong lakas, kailangan muna niyang makapasok sa top 10 ng hierarkiya, at kapag nagawa niya yon, lalabanan siya ni Alicia sa mas angkop na lugar. At walang nagawa na sumang-ayon na lang si Reyes, handang maghintay.
At makikita namang iniisip mabuti ni Sila ang nangyari, nagtataka siya kung paano nagawa ni Reyes ang kanyang mga teknik, lalo na ang konsepto ng release, at napagtanto niyang kahit gaano siya magpursige, mahirap para sa kanya na gawin ang ginagawa ni Reyes. Subalit, naalala ni Sila ang sinabi ni Reyes dati, na huwag mag-alala dahil ituturo niya ito sa kanya, at na magkaibigan sila kaya't handa silang tulungan ang isa't isa. Subalit napapaisip pa rin si Lisa sa sinabi ni Reyes tungkol sa pagiging kaibigan at gustong malaman ang tunay niyang ibig sabihin. At biglang umiti si Reyes, binibiro si Lisa na mukhang hindi rin siya mahilig makinig sa lecture, katulad niya. Agad naman nag-react si Lisa, sinabing huwag siyang ikumpara kay Reyes. At habang pinanonood sila ni Alicia, naisip nitong mabuting magkaibigan talaga sila, at bigla itong humingi ng permiso na matutunan din ang swordsmanship ni Reyes. Agad na nagulat si Sila at tinanong kung bakit kailangan pa yon ni Alicia. Ipinaliwanag ni Alicia na kahit may mga spell siya, ang kaalaman sa basic swordsmanship ay makakatulong pa rin sa laban kung sakaling matira na lang sa kanya ang isang espada. Subalit sinabi ni Reyes kay Alicia na ayos lang siyang magturo, pero may kutob siyang hindi tugma ang sorcery at swordsmanship. Ipinaliwanag ni Reyes na ang kanyang swordsmanship ay nakabatay sa enerhiya mula sa kanyang tiyan na tinawag niyang sword power. Kailangang idirekta ang lakas na ito sa espada, at minsan ay sa mga binti, tulad ng ginawa niya sa laban kanina, at kontrolin ito ayon sa kagustuhan. Dahil ang mga sorcerer ay mayroon ng katulad na uri ng enerhiya, maaaring mahirap para kay Alicia na magpalipat-lipat sa 2 anyo na nagpadismaya si Alicia sa narinig. Samantalang biglang tinanong ni Lisa si Reyes kung itinuturing na din ba niyang kaibigan si Alicia, at sumagot siya ng oo at wala nang nagawa si Lisa doon. Subalit sinabi rin ni Alicia na halos nakalimutan na niya at humingi siya ng payo sa kanilang dalawa. At lumipat ang eksena sa isang bagong lugar kung saan nag-uusap sina Alicia, Reyes at Lisa. Ibinahagi ni Alicia na may ilang estudyante sa kanilang paaralan na nawawala kamakailan. Ipinaliwanag ni Alicia na ang mga dahilan ng administrasyon tulad ng sakit at isyong pampamilya ay ginawa upang itago ang totoong sitwasyon. Ngunit wala talagang nakakaalam kung nasaan ang mga nawawalang estudyante. Kahit ang ilan sa 10 kilalang miyembro ng hierarkiya ay nawawala rin, kaya't sa tingin niya ay malapit ng matuklasan ng ibang estudyante ang totoong nangyayari. Tinanong ni Lisa kung ano ang maaaring nangyari sa mga nawawalang estudyante. At sagot ni Alicia, sa tingin niya ay may dumukot sa kanila. Ipinaliwanag ni Alicia na may ideya siya kung sino ang may kagagawan. Sinabi niyang ang Ares Empire, isang militaristang bansa na katabi ng Reversia Kingdom ay patuloy na pinalalakas ang puwersang militar nito at maaaring magplano ng pananakop. Dahil pinahahalagahan ng Ares Empire ang mga makapangyarihang sorcerer para sa kanilang lakas militar, ang mga estudyante ng kanilang akademya ang nagiging target. At humiling si Alicia kay Reyes na tulungan siyang pigilan ang nangyayaring pagdukot. Nagulat si Sila at tinanong kung bakit si Reyes ang kailangang gumawa nito, sa halip na ang Sorcery Department. At agad ipinaliwanag ni Alicia na imposible yon dahil maaaring kasangkot ang isang tao mula sa Sorcery Department. Kung may outsider na pumasok sa paaralan, sana'y na-detect ito ng kanilang detection magic, kaya malamang na may tagaloob ang gumagawa. Dahil pati ang mga nasa hierarchy ay nawawala, nangangahulugan itong may kasanayan ang may sala. Kaya't hindi niya isinama sa mga pinaghihinalaan ang mga estudyante mula sa Swordsmanship Department. Bagaman napaikli na ang listahan, wala pa rin siyang ideya kung sino ito, kaya humihingi siya ng tulong kay Reyes. Sinabi ni Alicia na kung aakyat si Reyes sa rankings, malamang na magpapakita ang salarin upang hindi masira ang reputasyon nito. At nagbago na nga ang eksena at ipinakita ang isang hindi kilalang tao na may bihag na estudyanteng sorcerer, nakatali at nakaposas ng mahika. At habang pumapasok sila sa isang gusali, lumapit ang isa pang misteryosong karakter. Pinuri ang kanyang kasamahan sa mahusay na trabaho at tinanong kung wala bang nakasunod sa kanila. Sinagot ito ng may kumpiyansa, sinabing hindi siya magkakamali sa simpleng bagay na yon. Ipinahayag nila na ang Reversia ay angkop na lugar para sa kanilang paghahunt na may maraming madaling biktima, at idinagdag na ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa ikabubuti ng Ares Empire. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.